everyone, good morning. So, ang Bible verse natin today is patungkol po sa Ephesians 2:8-9. Sabi dito, "For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God, not by works, so that no one can boast." So, sa pamamagitan ng gawa ng Diyos, tayo po ay naligtas, hindi sa sarili nating gawa. Salvation is by works, if and only if kung tayo ay perfect. Kung wala tayong kasalanan, kasi yun ang wala tayong, yun yung pag wala kang kasalanan, hindi mo kailangan ng kapatawaran. Pero sinasabi ng Biblia, di mo kailangan, hindi mo kailangan mamatay sa Panginoong Jesus dahil sa kasalanan mo. Wala tayong kasalanan sa mata ng Diyos kasi lahat tayo ay iniligtas na at binigayan tayo ng biyaya na mula sa Diyos ng kaligtasan. Yung work ng Panginoon sa cross, dun tayo naligtas. Salvation is by works of Christ perfectly for us. Kung yung kabanalan ng Panginoong Jesus ibinigay sa atin, kaya tayo ay naging malinis sa mata ng Diyos. Salvation is by works of Christ. Ikaw nananampalataya ka sa Kanya. Pagka nananampalataya ka sa Kanya, you have a perfectly obey God. Sabi sa Biblia, tayo ay pinawalang sala na. Salvation is by grace, not by works. It is always by grace. Walang makakapasok sa presensya. Kung ikaw magkaroon ka ng kahit isang kasalanan lang, actually wala sa ating nakaabot sa presensya ng Diyos. So, stop working for salvation. Marami sa atin inaakala na ang salvation ay pinagtatrabahuhan. Stop working for salvation. Instead, working out. Pag sinabing working out, tayo po ay ligtas na. I-work out na lang natin yung kaligtasan natin. We don't work out for our salvation na para bang nagtatrabaho tayo. Meron kang kaligtasan at ikaw ay may bagong buhay na. Ipakalat mo na ikaw ay may bagong buhay na. Sa gawa, ang sariling kaligtasan, makikita. You are saved to serve, not saving to serve. Legally, tayo ay matuwid sa mata ng Diyos. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, siya yung naging perfectly obedience by works of Christ is nagkaroon tayo ng by grace na kaligtasan. Stay humble and receive the grace of God. So, wag po nating tingnan yung iba na para bang mas mataas yung level natin sa kanila. Sometimes, we are judgmental. At hindi natin kailangan gawin yon. Sabi nga sa 2 Peter 3:18, "But grow in the grace and knowledge of the Lord and Savior Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity." Grow. Lumago tayo sa biyaya. Lumaraga sa ang biyaya ng Diyos. Actually, non-stop yan. Kung paano sinulat ni Peter na lumaraga sa yung biyaya ng Diyos, talagang sa Ephesians chapter 1, makikita natin yon. At dun mo makikita kung paano umaagos yung biyaya ng Diyos. Yung grace ng Diyos nag-uumapaw. So, yung tipong sunod na sunod yung pagragasa. Ganun. Kumbaga pinatawad na tayo ng Diyos ng lubusan. And we are the co-heirs of Christ. At grace po yun. So, let us grow in grace. Sana lumago tayo at lumalim tayo sa biyaya ng Diyos. Be the most humbly people on earth. And the concept is grace. Grace, God's goodness, freely given to those who deserve only punishment. It is unearned, unserved, and overflowing. Grace is the heart of the gospel. While we are still sinners, Christ died for us. This divine favor not only to save us but also sustain us every day. Without grace, we are hopeless. Without grace, we are transformed. Without grace,
with grace, we are transformed. Yun ang dapat nating panghawakan na biyaya ng Diyos. So, you learn something. Thank you everyone and God bless.